Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Kristen May Manise at ngayon tatalangkayin natin ang bangko. So, bangko. Ang bangko ay isang institusyon na tumatanggap ng salaping iniimpok. Ang bangko kuno kay institusyon nga midawat og kwarta nga giimpok o mapahulam niini sa mga tao o negosyo. Importante ang bangko kay nagapalihok kini sa kwarta sa ekonomiya. Example, kung imong sweldo, imong itago para sa balay, walay gamit sa uban. Pero kung ibutang nimo sa bangko, ang bangko makapahulam ana sa usa ka negosyante na magamit sa iyang negosyo. So, ari na ta sa mga uri ng bangko. Number 1, bangko ng pagtitipid. Ang bangkong ito ang pinakamalaki sa mga ori ng bangko. Hinihikayat nito ang mga tao na mag-iimpok at magtitipid sa ilang bahagi ng kanilang kita. Ang bangko sa pagtitipid kuno kay mao ang pinakadaghan nga klase sa bangko kung nagtudlo sa mga tao nga magtipid o mag-impok. Dili lang kini tipiganan sa kwarta kundi nagahatag pod og pautang. Ang mga ori ng bangkong pagtitipid ay savings and mortgage bank. Pinakamarami sa mga ori ng gift bank. Private development bank, tumatanggap ng deposito ng mga tao, nagpapahiram ng puhunan sa small at medium scale industries. Ang ganitong bangkong ay suportado ng Development Bank of the Philippines. Savings and Loan Association, tumatanggap ng impok ng mga kasapi na papahiram ng salapi. Number 2, Bangko Komersyal or Commercial Bank, pinakamalaking ori ng bangko. Nagpapautang sa negosyante at tumatanggap ng lahat ng deposito. May iba't ibang serbisyo at gumagamit ng ATM para mapabilis ang transaksyon. Pananglitan. Ang usa ka dako nga mall mangutang sa commercial bank aron magtukod og bag-ong building. Ang ordinaryong tawo makagamit pod og ATM o online banking. Kasabot. Number 3, rural na bangko or rural bank. Initnatag para tulungan ang mga magsasaka at mangingisda. Nagpapautang para magkaroon ng puhunan at tumatanggap din ito ng deposito. For example, ang magsasaka mangutang og kwarta para sa binhi o gabuno unya bayaran niya human sa ani. Number 4, trust companies. Inaasikaso ang pundo ng mga ari-arian ng simbahan at charitable institution. Nangangalaga ito sa mga ari-arian ng kayamanan ng mga tao. Pananglitan. Ang simbahan adunay donasyon nga kwarta sa kwarta. Ang trust company maoy magdumala ani aron magamit sa sakto nga proyekto. So, special na bangko. Number 1, Land Bank of the Philippines, na itatag para itaguyog ang reforma sa lupa, tumutulong sa mga producer at entrepreneur na magkakaroon ng puhunan. Pananglitan. Ang mag-uuma mangutang sa land bank aron makapalit og yuta ug makadungag sa gamit sa uma. Number 2, Development Bank of the Philippines or DBP, pangunahing bangko na tumutulong sa pamahalaan sa pagpaunlad ng ekonomiya. For example, ang gobyerno mangutang sa DBP para sa pagtukod og tulay o planta sa kuryente. Pandaigdigang bangko. Number 1, Asian Development Bank or ADB, tumutulong sa pag-unlad ng Asia at Pasipiko sa pamamagitan ng pautang. Ngunit may kritisismo sa mga kondisyon nito. Ang imahe ay isang chart na napakita ng mga institusyong nagkakaloob ng taong
tulong pampinansyal sa mga bansa. So, ang example, ang Philippines mangutang sa ADB para sa proyekto sa kalsada o eskwelahan pero naay sundon nga kondisyon. Number 2, World Bank or WB. Tintulungan ang mga bansang nasira ng digmaan ag nagpapautang para magpapalago ng ekonomiya. May kondisyon sa pagpapautang at minomonitor ang mga unlad ng ekonomiya. Example, usa ka nasod nga nadaot sa bagyo na mangutang sa World Bank para rehabilitasyon o trabaho sa mga tao. 3. International Monetary Fund or IMF. Nagpapautang sa mga bansang kasapi lalo na sa mga mahihirap at umuunlad. Lumilikha ng International Reserve Currency o Special Drawing Rights. Pananglitan, kung dili na makabayad o utang ang usa ka nasod, ang IMF motabang aron mapaligon balik ang ilang ekonomiya. Number 4, Asian Infrastructure Investment Bank. Isang multilateral na bangko na sumusuporta sa mga infrastruktura sa Asia itinataag noong October 24, 2014. Example, mangutang ang usa ka nasod sa AIIB para sa pagtukod og rail sa tren o pantalan, mga institusyong di bangko. Number 1, Social Security System. Tulong para sa empleyado sa pribadong sektor. Number 2, Government Business and Insurance System. Itinatag ito upang mag-asikaso sa kapakanan ng mga empleyado ng pamahalaan. Ang ilan sa mga ipinagkakaloob ng GSIS sa mga kasapi ay housing loan, policy loan, salary loan, calamity loan, educational assistant loan, memorial and health insurance, life insurance, retirement insurance, disability insurance, National Home Mortgage Finance Corporation. Layunin nito nangayon at magkaloob ng tulong sa mga pahulugang buhay at lupa para sa mga nangangailangan. Pananglitan, usa ka pamilya nga walay balay, makapalit og balay pinaagi sa hulugan nga programa sa NHMFC. Number 4, pagtutulungan sa kinabukasan. Ikaw, bangko, industriya at gobyerno, pag-ibig. Tumatanggap ng kontribusyon mula sa mga empleyado at OFW para makatulong sa mga kasapi na magkakaroon ng sariling bahay. Example, ang empleyado naghulog kada bulan, unya makautang siya sa pag-ibig para sa iyang balay. Number 5, insurance. Pamamahala sa panganib sa buhay, ari-arian at negosyo. Ang kumpanya ng siguro ay nagbibigay ng tulong pinansyal kapag may hindi magandang nangyari. Example, kung insured ang balay o masunog, ang insurance company mohatag og kwarta tabang. Number 6, bahay sanglaan o pawn shop. Tumatanggap ng mga bagay na maaaring isangla para makautang, lalo na kung hindi makautang sa bangko. For example, kung kinahanglan dayon og kwarta, pwede isangla ang alahas o bayaran na kung naa na kwarta. At yon lang.